Samut-saring sakit na dumapo sa ilang inmate dahil sa sobrang init ng panahon at dagdag pasakit pa sa mga preso ang siksikan sa mga selda. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Pia, 442% ang average congestion rate ng mga bilangguan sa buong bansa. Ibig sabihin nito ay sa halip na isa lamang dapat ang nakapwesto dun sa lugar na yun sa selda, 5 ang umuokupa dun sa pwesto na pang-isahan lang, ayon to sa BJMP. Pero mas masahol pa dito sa NCR dahil ang average congestion rate daw dito sa NCR ay 608%. Ibig sabihin ay ang pwesto na dapat ay pang-isahan lamang dun sa loob ng selda ay inuokupa ng 7 mga preso. So malaking contributory factor daw itong congestion rate na ito sa pagkakasakit ng ilang mga preso na sinamahan pa ng napakainit na panahon. Halos 5,000 na ang mga preso sa Quezon City Jail. Marami sa kanila inabutan namin nagpapapresko sa basketball court ng kulungan sa ilalim pa rin ng tirik na araw. Pero mas mainam na raw ito kaysa magtiis sa malasardinas nilang kulungan. Mainit na, siksikan pa. Marami na nga raw nagkakasakit. Namumula ho yung balat, tapos pagka hindi po maiwasang hindi makamot, lalo na po pagka pinapawisan ka na, pagka yung tanghali na po, mainit na yung singaw ng mga tao sa buong nagsisimula na ho yan mangate. High blood, skin disease, sipon, o stroke, yung pinakamahirap po sa lahat. Pumutok na lang bigla yung ugat mo sa batok. Ang hirap mong huminga. Yung baga, yung nilalabas na init ng katawan ng tao, nalalanghap na rin ng kapwa inmate po. Sumabay po kasi yung water crisis. Kaya ngayon, mas nakakapangamba po para sa mga inmate yung ganitong sitwasyon. Ang nakikita niyo po sa aking likuran ang masaklap na katotohanan kung gaano katindi ang siksikan dito sa Quezon City Jail. Aabot ng araw sa 4,840 ang bilang ng mga preso rito. Sobra-sobra sa dapat sanay 800 lamang na kapasidad ng City Jail base sa standard ng BJMP. Pero kung pagbabasehan pa ang United Nations standard, 263 lang dapat ang kapasidad ng City Jail na ito. Talagang siksikan na facility. Isa sa mga measures na ginawa ng ating jail warden ay ipa-stop muna yung commitment ng mga inmates dito sa Quezon City Jail Meldorm. Ang mga preso rito pinagsusuot ng face mask. Ang mga bagong salta, nakahiwalay muna at check up para matiyak na wala silang nakahahawang sakit bago ihalo sa ibang preso. Sa tala ng BJMP, hypertension ang pinakakaraniwang daing ng mga inmate. Meron ding kaso ng respiratory diseases at sakit sa balat. Sa pagligo man lang, kung kaya nilang maligo 2 beses isang araw, mas maganda. Yung problema naman po natin, El Nino. So kulang din po ng tubig. Pwede silang manghingi sa Bureau of Fire Protection ng tulong. Aminado rin ng BJMP na hindi sapat ang doktor nila sa mga jail facility na pwedeng mag-monitor sa mga preso. Kung the situation becomes worse, pwede naman yan na i-request na nila between life and death, dinadala na po yan without court order, dinadala sa ospital. Sa Batasan Jail Facility na nasa ilalim ng PNP, kahit pa may heavy-duty na exhaust fan, init na init pa rin ang mga preso. Para hindi magsiksikan, ang iba, nasa duyan lang. Meron ang taga PNP sa barangay na nag-check up lagi na, yung sa hygiene nila. Tapos saka yung dapat laging malinis sa pangangatawan. Sa mga piitan sa Binyan City, marami na rin na nagkakasakit. 4 na po ang kapasidad ng pambabaeng kulungan pero 133 ang nakakulong ngayon. Ang panlalaki naman, 200 ang kapasidad pero nasa 500 ang nagsisiksikan. Common na sakit, skin disease, pigsa, TB, lagnat, at pneumonia. Makati ho, lalo pag pinagpapawisan, lalo tantindi na sa loob. Galing dito ang inmate na namatay matapos makitaan ang sintomas ng meningococcemia. Hinihintay pa ang resulta ng pagsusuri para makumpirma ang dahilan ng kanyang pagkamatay. May nakahanda ng tent sa ospital ng Binyan sakaling may magkasakit din sa mga nakasama niyang inmate. Pag may dumating, hindi po kami mahuhuli. Maksyon na po kami para po ngayon pa man, meron na po kaming mga emergency protocol kung sakali pong darating ito.
Pia, tuloy-tuloy naman daw ang decongestion program ng ating jail facility o partikular na BJMP. Sa ngayon, merong ongoing na construction ng karagdagang jail facility dito sa Quezon City na inaasahan matatapos by 2021. Meron din sa San Juan na inaasahan na matatapos by 2020. At kapag napirmahan na raw ni Pangulong Duterte yung budget for 2019, ay may nakalaan daw na 2.9 billion pesos para sa BJMP at maaaring magamit yung bahagi nito sa construction of additional jail facilities. At kapag nagawa ito, ay maaari pang mabawasan by 200% yung congestion problem sa ating mga bilangguan sa bansa. Pia? So Maris, tiis-tiis muna no habang wala pa yung naitatayong yan for the decongestion program. Pero linawin ko lang no, halimbawa ngayon, paggabi na yung mga inmate, pwede pa rin ba silang pumesto sa ibang lugar na sa labas ng mismong selda? Kasi 'di ba pag sa araw pwede naman silang lumabas, pero hanggang gabi ba pwede pa nila itong gawin? Hindi na, Pia. Merong up to certain point lang na kailangan silang manatili o pwede silang manatili sa labas, halimbawa sa basketball court. Pero pagdating ng gabi, kapag mag-head count na sila sa gabi, ay doon na rin sila mananatili, hindi na sila pwedeng lumabas. So, yun na, doon na talaga mararamdaman yung congestion problem. So, yung kung halimbawa, medyo siksikan na nga sa umaga, pero pag nagpasukan na lahat yung mga talagang original na mga inmates doon sa seldang yon, yung iba raw sa kanila medyo nakatayo o kaya nakaupo kung matulog. Meron din namang syempre nakakatulog na nakahiga. Pero ganun talaga yung realidad. Kasi pagdating ng gabi, syempre hindi na sila pwedeng pag-alagala pa dun sa court. Kailangan lahat ay naka-lock up na dun sa selda nila, Pia. Kanina Maris, mismo mga otoridad na ang nagsabi para iwas yung pagkalat ng sakit, dapat manatiling malinis yung malinis sa katawan, no? Yung pangakatawan ng mga inmate. Pero meron ba silang sapat na pasilidad para talagang halimbawa makaligo man araw-araw? Halimbawa yung supply ba nila ng tubig, hindi ba apektado dyan sa kulungan, Maris? Oo. Sa ngayon daw, Pia, meron naman daw silang tubig, no? Nung nagkaroon ng problema, yung bahagi, nung nagkaroon ng problema, yung Quezon City, no? Dahil sa Manila Water, yung problema nga na nagkaroon ng kakulangan na sa supply ng tubig, nanghingi daw sila sa Manila Water ng isang malaking static tank. Katunayan, ito raw ay kayang maglaman ng 10,000 liters. So, ito raw ay pinapalitan every 6 to 7 days. So, nagagamit nila yan for the food that they eat kasi especially 30,000 sacks of rice daw yung kailangan nilang 30 sacks lang. 30 sacks of rice lang yung kailangan nilang lutuin kada araw para sa lahat ng mga preso. So kailangan nila ng karagdagang tubig. Sa umaga naman daw ay meron silang sapat na supply ng tubig kaya nakakapaligo naman daw yung mga preso, Pia. Maris, halimbawa, kapag naipatupad na no, at napirmahan na ni Pangulong Duterte yung budget para magawa na yung construction at magkaroon na nga ng decongestion, ano yung magiging proseso ng paglipat ng mga inmate dun sa mga bagong tayong kulungan? Alam mo, Pia, sa ngayon kasi, kumbaga parang hindi pa kasi yan dinedetalye ng BJMP dahil sa totoo lang, ang situation nila sa ngayon ay talagang ang sinasabi nila sa atin, wala pa silang magagawa. They cannot, kumbaga, decongest right now their jails. Ano? Ang isa sa mga tinitignan nila, as a matter of fact, dahil halimbawa sa korte, nagre-request sila na hindi na muna mag-commit sa Quezon City Jail na mga karagdagang mga preso, ang ginagawa nila, nire-request nila na yung ibang mga paparating pa na mga preso ay ilagay na lang daw dun sa Quezon City Jail Annex na nasa located sa Bikutan, sa Camp Bagong Diwa sa Taguig. So, akalain mo Quezon City Jail Annex yun pero nasa Bikutan, masyado malayo. So, kumbaga, isa yan sa mga ginagawa nila na wag na munang i-commit sa Quezon City Jail para hindi na madagdagan kasi as it is right now, sobrang matindi na yung situation. Meron silang mga nagiging basehan kaya halimbawa yung mga hanggang 3 years lang ang jail sentence
pwede dyan sa Quezon City Jail. Pero pag beyond it, kailangan dapat sa Bureau of Corrections na, which is no longer under the BJMP. Ang Bureau of Corrections kasi is under Department of Justice. So may mga ganung usapan. Ngayon, yung may mga iba naman na halimbawa may mga nag-plea bargaining agreement sa mga kasong drugs, isa rin yun dun sa mga pwedeng kumbaga maging basehan din kung sino bang mananatili dyan or ililipat sa annex, or kung halimbawa kung sakasakaling man na magkaroon na talaga ng jail facility, pwede rin nilang maging basehan yan. Pero sa ngayon, wala pang malinaw talaga na detalye kung paano nila ililipat, sino yung mapupunta sa bagong kulungan, sino yung maiiwan doon sa mga lumang kulungan, Pia. Alright, maraming salamat sa iyo, Marizo Mali.